Simulat sa Paul, yan na po ang ano po natin, yan na po ang atin pong pinaninindigan. Nauwi na nga tayo sa paglalagay natin dyan. Pero, nagkaroon na po ba ng kahulugan talaga yan sa atin? Nagkaroon na po ba talaga ng kahulugan yan sa atin na tayo po ay church? That you are part of the living organism of God as a church. So, there's something wrong. At ang sabi na A.W. Tozer sa kanyang nakita sa church sa kanyang kapanahunan is they forgot the true essence. Nakalimutan nila that the chief end of man is to worship God. Na yung purpose po natin is to worship God. Pastor, akala ko ba ang purpose po natin is to deliver the Great Commission? Mamaya, I will explain. Second, true worship demands the new birth. Alam po natin mga kapatid na ang tunay po na pagsamba ay manggagaling lamang po sa isang anak ng Diyos. Sa isa pong born-again Christian, nakaranas po ng regeneration, nakaranas po ng kaligtasan. Sapagkat ang hindi po nakakaranas po ng regeneration o ng kaligtasan mula po sa atin pong Panginoon, don't understand. He will never understand. Kahit anong aral po niya at basa po ng libro, he cannot and he will never understand worship. Sapagkat, ano nga ang sabi ni Isaiah sa chapter 43? Di ba? Anong sabi doon? I created men to worship me. Ang sabi doon ay my people. The word my people meaning His children. Nung hindi pa po tayo ligtas, are we God's children? No, hindi pa tayo God's children. Naging God's children lang tayo, naging God's son lang tayo, nung maging believer tayo. John chapter 1 verse 12. And to those who received Him, they gave Him the right to become children of God. So sa Ephesians chapter 2, before, ang sabi doon, mga kaaway tayo ng Diyos. Nung hindi pa po tayo mananampalataya. And that's the problem. Nang hindi po mananampalataya, they cannot worship God. Kahit anong offering po nila, kahit anong sacrifice po nila, that is not a true worship. Because true worship should experience first new birth ng kaligtasan mula po sa Panginoon. And if you got saved, then you are now a worshiper. But as a worshiper, we need to have a right perspective of God. Sabi nga na A.W. Tozer, bakit ganun ang church? Bakit may problema? Because of their low view of God. Dahil sa mababa nilang pananaw, sa mababaw nilang pananaw, patungkol po sa Diyos. Paano po lalalim ang pananaw po natin sa Diyos? Magsisimula po na lumalim ang pagkakakilala at pananaw po natin sa Diyos when we experience our new birth. Sapagkat sa karanasan po na yan, naintindihan po natin na tayo po ay makasalanan at wala po tayong magagawa. Kung hindi si Kristo namatay po doon sa krus, inilibing at muling nabuhay, wala po tayong magagawa para po tayo maligtas. Nung maunawaan po natin yun, nakita po natin dapat kung gaano po kalaki ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Nang hindi po kayang gawin ng tao, ang imposible po para sa tao, ay posible po sa Diyos. God knows na wala po tayong pwedeng gawin upang iligtas po natin ang ating po mga sarili. That's why
In John 3:16, God gave His only begotten Son. For so whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. So, nung naligtas po tayo, nalaman po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay po natin, and that should be the starting point of having a right perspective about God. The reason na sinasabi po na the bulldozer na nakita po niya is because of our shallow knowledge of God. Ang babaw ng atin pong pagkakakilala at pagkakaunawa sa Diyos. That is the reason why we don't have what God really desire about worship. Marami pong mga Kristiyano na ligtas lang. But after that, sila po ay maligtas. They just go on by themselves, never wanting and desiring to worship and praise God. Marami pong ganyang mga Christian na naligtas lang pero hindi po lumalim at lumago yung kanila pong desire na mahalin at sambahin po ang Diyos. Hindi nila naunawaan kung ano ang desire, ano ang gusto ng Diyos, ano ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. That God's highest desire is that every one of His believing children should so love and so adore Him that we are continuously in His presence, in spirit and truth. Kaya nga dun sa John chapter 4 verse 23 and 24, nung nakita po ni Kristo, yung babae po na Samaritana, sabi niya, pahingi ng tubig dun sa babae. Di po ba? At sabi niya dun sa babae, kung alam mo lang kung sino ang humihingi ng tubig sa'yo, hindi mo ipagdadamot yung tubig mo. Kung alam mo lang na ang humihingi ng tubig sa'yo ay ang nagbibigay ng tubig ng buhay. If you just know that I am the one who gives water of life, ibibigay mo sa akin ang tubig na yan. Sasambahin mo ako. At ang sabi niya, the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For such people, the Father seeks to be His worshiper. Ano po ang desire po ng Diyos sa Kanya pong mga anak? The Father seeks to be His worshipers. The people, the children of God are expected, desire. Ito po yung desire po ng Diyos na yung Kanya pong mga anak to be His worshipers. What kind of worshipers po ang desire po ng Diyos? Worshipers who worship Him in spirit and in truth. So, worship in spirit. Paano po nangyayari po sa atin? How do we worship in spirit? Nalulumuluhod po ba tayo sa espiritu? Hindi naman natin nakikita. How do we worship the truth? What is spirit and truth? It is the third person of God, the Holy Spirit, and the truth is the Word who became flesh. Ang salita po, the Word is the truth. Di ba? So, matututunan po natin na makilala po ang Diyos at magkakaroon po tayo ng malalim na pagkaunawa po sa Diyos. Lalalim po ang atin pong pagkakilala po sa Kanya na ang desire po ng Diyos ay maiintindihan po natin when we are faithful. When we are faithfully worshiping in spirit and truth. Meaning, nakikipag-ugnayan tayo sa banal na espiritu. Ang sabi po sa Romans chapter 8, di ba, doon sa pinag-aralan po natin, the Spirit is our life. It empowers us for living. And the truth is the Word of God. Na ang sabi po,
na unless na ang katotohanan po ay maunawaan po natin, ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. It will teach us something different. At yung desire po na yan is to know Christ more than anything. Ang hinahanap po ng Diyos po sa atin is our desire to know Him more than anything. Kaya si Paul, ang desire po ni Paul, makikita po natin sa Philippians chapter 3 verse 10, ang sabi niya, I want to know Christ. Gusto niya na makilala ng husto si Kristo. At yung desire po niya, tingnan po ninyo yung lalim po ng desire po ni Paul. Ang desire po ni Paul ay hindi lang maunawaan, makilala si Kristo, kundi maranasan yung kanya pong kapangyarihan that raised Him from the dead. Yung desire po ni Paul, sabi niya, I want to suffer with Him. Yung desire po niya, sabi niya, kahit mag-suffer ako, okay lang. Basta makilala ko lang si Kristo. Kahit, sabi niya, mag-share ako sa kanyang kamatayan, meaning kahit ako ay mamatay na katulad niya. Basta makilala ko lang si Kristo. Ganun po ang lalim ng desire po ni Paul. Ganon ang kanyang pagnanais na makilala po ang Diyos. And that's what God is looking after us. Yan po ang hinahanap ng Diyos po sa atin pong pagsamba, sa atin pong buhay. Na kahit kamatayan ay haharapin po natin, makilala lamang po natin si Kristo. Makamtan lamang natin si Kristo. And that is the discipleship text. Ang mga alagad po ng Panginoon, ang nais pong sumunod po sa Panginoon, is like that. Sabi nga po sa Matthew chapter 10, ang atin daw pong pag-ibig po kay Kristo ay dapat mas malaki kaysa pagmamahal natin sa atin pong pamilya. Sabi po ng Panginoon, whoever loves his mother, his father, his children, his brothers and sister more than me is not worthy to become my disciple. Kung hindi daw po natin kayang mahalin si Kristo ng masigit pa sa pagmamahal natin sa atin pong mga anak, sa atin pong mga magulang, sa atin pong mga kapatid, hindi daw po tayo worthy na maging alagad po ng atin pong Panginoon. That's why makikita po natin ito sa damdamin na meron po si Paul. He is desiring to know Christ more than anything. Ang sabi po na A.W. Tozer doon sa kanya pong aklat, true worship indeed, something wonderful and miraculous and life-changing takes place within the human soul when Jesus Christ is invited in to take His rightful place. So, ang isang makatotohanan daw po na pagsamba, sabi ni A.W. Tozer, it is something wonderful. It's like a miracle. It's like a changing miracle na nagaganap daw po sa buhay at sa kaluluwa po ng isa pong tao kapag ka si Jesucristo pinayagan niya na maupo sa kanyang puso. Saan ba natin dapat po na ilagay ang Panginoon? Where is the rightful place of Jesus Christ? Where? The very right place of Jesus Christ is our heart. Ang puso po natin. At yan po ang nakita po na A.W. Tozer sa kanya pong church. Wala si Kristo sa puso ng mga Kristiyano. Mahal po natin ang Panginoon. Amen. Nasaan po siya sa atin? Di po ba?
So sabi ni Dabultos, that is exactly what God anticipated when He wrote the plan of salvation. So ang expectation po ng Diyos nung Kanya pong ginawa ang plano ng kaligtasan para sa bawat anak po niya, ang desire po niya ay mailagay natin sa ating mga puso ang atin pong Panginoon. Ano yung ibig sabihin? Na ang pagmamahal po natin sa atin pong Panginoon ang pinaka-importante at pinakamahalaga po sa lahat. That is what it means putting Jesus Christ in our heart. Sabi po na A.W. Tozer, He intended to make worshipers out of rebels. Ang design po ng Diyos ay lumikha ng mga worshipers galing po sa mga rebelding mga tao. Who are these rebels? Tayo po yun. In Ephesians chapter 2, tayo daw po ay mga kaaway po ng Diyos. We are rebels of God. Ang sabi po ni Paul in Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang verse 7. Na tayo po ay nasa ilalim po ng galit po ng Diyos because we are rebels of God. But because of His grace, dahil po sa biyaya po ng Diyos, tayo bilang mga rebels of God, mga kaaway po ng Diyos, turn to be His friend, turn to be His children. At dahil tayo po ay naging mga anak po ng Diyos, sabi ni A.W. Tozer, He intended to restore to men and women the place of worship which our first parent knew when they were created. Ito daw po ang laman ng puso, ito daw po ang kalagayan po ni Adam at saka ni Eve nung sila po ay nilikha po ng Diyos. Na ang Diyos ay nasa kanilang mga puso. Ngunit nung sila po ay nagkasala, nawala po ito, they become rebel of God. Naging kaaway po sila ng Diyos. At ang disenyo, ang desire po ng Diyos is to restore. To restore us from a broken relationship. Ang ganda po, di po ba? Pag tinignan po natin mabuti, yung design po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Makita po natin doon that everything is grace. Biyaya po ng Diyos sa atin. Kaya ang tanong, how can you not worship that kind of God? Paano naman natin hindi sasambahin ang ganyang klaseng Diyos? Di ba? How can we not worship a very gracious God? So yan po ang nakita po ni A.W. Tozer sa kanya pong church. Third, genuine worship is love for God. Ang tunay po na pagsamba ay pagmamahal po sa Diyos. We cannot worship God by not loving first our God. Hindi po natin masasamba po ang Diyos nang hindi muna natin siya minamahal. Because worship is love for God. That's our expression of our love for God. And true worship is constant. Constant. Hindi mahal natin ngayon, bukas hindi. It's constant. Love for God. And ang sabi po sa 1 John, we have that kind of love because God loves us first. Ano yung pagmamahal na meron tayo sa Diyos? Katulad ng pagmamahal niya sa atin. Dati wala tayong, hindi tayo marunong magmahal. Hindi tayo marunong magmahal sa Diyos. Pero because He loves us first, ang sabi po sa 1 John, then we love. Meron na pong pag-ibig po sa atin. What kind of love is that? A constant love. A steadfast love. Kaya ang sabi po ni Hosea sa chapter 6 verse 6, sabi ng Diyos, sabi ni Yahweh, for I desire steadfast love. What do we mean by steadfast love? It's unmovable love. Pagmamahal na hindi po nagbabago, pagmamahal na hindi po namumove, hindi po natitinag.
Hindi nagbabago anuman ang panahon, anuman ang sitwasyon. Sabi nga ng mga estudyante sa Phoebus, may almusal man o wala, kay Lord pa rin. May bigas man sa lata o wala, kay Yahweh pa rin. Ito ay uri ng pagmamahal na hindi na i-influence ng mga external factor po ng ating pong buhay. Nakakalungkot, marami pong mga Christian constantly attending church, constantly serving the Lord together with their partners, together with their loved ones, together with their family. Pero nung nag-break yung kanilang karelasyon, nag-break na rin sila ng Panginoon. Nung namatay yung tatay, hindi na rin sumunod sa Panginoon. Nung na-broken yung family, dahil nagkaroon ng problema, nakipag-break na rin po sa Panginoon. That's not the kind of love that God desires for His children. Sabi nga po dito ni Hosea, for I desire, sabi nga ng Panginoon kay Hosea, for I desire steadfast love and not sacrifice. Kaya po nating magbigay po, maaari ng pinakamahal na sakripisyo. During the Old Testament, kaya nilang bumili ng bull. Sapagkat yung mayayaman, ang kanilang sacrifice ay bull, hindi lang tupa. Hindi lang bato-bato, hindi lang kalapate. Bull, baka. Sa mga may pera, sa mga mayayaman, kaya nating ibigay yun. Pero nung sabi niya, ang desire ko ay steadfast love, hindi sacrifice. Second, ang desire ko is the knowledge of God rather than burnt offering. Nais po ng Diyos ay lumalim po tayo sa pagkakakilala po sa Kanya at sa pagkipagrelasyon po natin sa atin pong Panginoon. Intimate worship is more than singing worship songs. Dahil pauha nga yung charger ko. Intimate worship, andun na bag ko. Intimate worship is more than singing worship songs. In Colossians chapter 3 verse 16, ang sabi po dito, let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Singing what? Singing psalms, hymns, and spiritual song with thanksgiving in your hearts to God. It's more than singing worship. Nakapaloob po sa atin pong pagsamba ang tunay po na gratitude na nasa atin pong puso. Pwede po tayong magpakitang tao that we have great gratitude po sa atin pong Diyos. But God looks at our heart. Ang Diyos po ay nakatingin po sa atin pong puso. Here we go. Service to God is a product of true worship. Tanggalin niyo po yung S. Sabi ko po sa inyo kanina, Pastor, di ba, akala ko ang purpose natin is the Great Commission. Pero bakit sinasabi natin, worship is the chief end of man, na ang purpose po natin is to worship? Yes, that's true. Parehas po, totoo yan. Pero ganito po dapat natin yan maunawaan. Service to God is a product of true worship. We cannot give yung tama po na paglilingkod po sa Panginoon unless we are driven by love. And love is the genuine worship. Love of God is the genuine results. Produce genuine worship.
Sabi ni A.W. Tozer, a worshiper can work with eternal quality in his work. But a worker who does not worship is only piling up wood, hay, and stubble for the time when God sets the world on fire. Di ba dun sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10, ang sabi ng Panginoon, doon ka mag-ipon ng kasi parang nag-iipon ka lang ng dayami at ng mga bagay sa daigdig na ito, na pag bumalik ang Panginoon, susunugin lang niya yan. So, sabi na A.W. Tozer, we cannot work with eternal quality for God. Hindi natin kayang gawin ang isang paglilingkod na may eternal value. Na may eternal value unless we learn the meaning and delight of worshiping Him. Yung ginagawa po nating paglilingkod, walang kahulugan po yan. Wala pong eternal value yan. Kung ang ginagawa po nating paglilingkod ay hindi po driven ng atin pong pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat wala pong matatagpuan na delight o kagalakan na ang Diyos sa paglilingkod na hindi po dulot ng pagmamahal sa Panginoon. And my answer to my question doon po sa bakit akala ko ang purpose natin is the Great Commission. My answer is yes. Ang purpose po natin to deliver the Great Commission is to deliver it because we love Christ. Hindi po natin ito ginagawa because it's commanded. Hindi po natin ginagawa yung mission dahil binigyan lang tayo ng instruction na para bang kautusan kasi nakasulat eh. Kaya nga ang kautusan ay hindi po nagdadala ng righteousness sa tao because it has no spirit. And the Spirit of God is demonstrated by love. Ang mga may spirito po ng Diyos na kanya pong mga anak ay meron pong pag-ibig, may pagmamahal. They serve with love. Naglilingkod po sila ng meron pong pagmamahal o ng dahil mahal po nila ang Panginoon. So unless we learn the meaning and the delight of worshiping Him, we cannot work with eternal quality. Wala pong kalidad, wala pong silbi, wala pong value, useless yung atin pong paglilingkod if we are not driven by love. In Matthew chapter 6 verse 21, sabi po dito, for where your treasure is, there your heart will be also. Treasure means bagay na mahalaga. Bagay na pinahahalagahan. Ano po ba ang pinahahalagahan po natin sa atin pong buhay? Pinahahalagahan po ba natin ang kayamanan na iniipon po natin sa daigdig na ito? O ang kayamanan na iniipon po natin doon po sa langit? Ang sabi po, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung ang pinapahalagahan po natin ay ang kayamanan sa daigdig na ito, ang ibig sabihin, andun yung pagmamahal po natin. Pero kung ang pinapahalagahan po natin ay ang mga makalangit na bagay, ang ibig po sa atin, ang ibig po sabihin, ang puso po natin na kay Kristo, nasa Panginoon. We cannot put our heart in Christ kung ang values natin ay nasa daigdig po na ito. Sabi nga ng Panginoon, when it comes to serving sa paglilingkod, we cannot serve two master. We cannot have two values in life. We cannot have two priorities in life. Priority natin ito sa daigdig, priority natin ang Panginoon. So, saan po tayo patungo? Saan po ang punta po natin? That's why
Intimate worship is impossible for a believer without his values, without his love for Christ. In summary, what's wrong with us? We forgot our eternal purpose. Balikan po natin ito mga kapatid. We have a wrong concept of God. Ano ba ang konsepto ng atin pong pagkakakilala po sa Diyos? Meaning, naintindihan ba natin yung desire niya para sa atin? Hindi tayo niligtas ng Panginoon para lang dahil kailangan niya tayo. Hindi tayo naging anak ng Diyos dahil kailangan niya ng anak. Hindi niya tayo naging alagad dahil kailangan niya ng disciple. Hindi tayo naging follower dahil kailangan niya ng follower. God doesn't need anything from us. Wala pong pangangailangan ang Diyos sa atin. That is a very important attribute of God. God is solitary. He is independent of anything. Kaya sa atin pong relationship po sa Panginoon, it's wrong to think na nandito tayo sa church dahil kailangan tayo ng Diyos. No. Nandito tayo sa church because God desires for every one of us is to love Him and to worship Him. Third, what's wrong with us? We have a wrong motivation. Dahil mali po ang perspective po natin sa Diyos, mali yung concept of God po natin, we are driven by a wrong motivation. We are not motivated by our love for God. We are not motivated by our love for Christ. How are we going to correct this? Paano po natin yan tatamain? We have to learn the meaning and the delight of worshiping Him. Dapat ibalik po natin ang desire po natin to delight God. Na wala po tayong ibang nais kundi mabigyan po ng kagalakan at kaluguran po ang atin pong Panginoon. What it's worth for us. Ano po ang katumbas po niyan sa atin? Ang katumbas po niyan sa atin ay isang maayos na pananaw patungkol po sa Diyos. Ang katumbas po niyan sa atin ay isang maayos, mapagmahal na paglilingkod sa Panginoon. Isang tama, hindi kulang na pagsamba sa atin pong Panginoon. Amen? Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen? Nais po ba nating sambahin po ang atin pong Panginoon? Amen? Mga kapatid, I would like to end dito sa question po na ito. Kamusta po ang inyong pagsamba sa Panginoon? That's my first question in the opening of this homily. Kamusta po? Tayo pong lahat ay tumayo, sambahin po natin ang Panginoon. Hayaan po natin na ang atin pong pag-ibig, ang atin pong pagmamahal, ang atin pong perspective po sa atin pong Panginoon, sa atin pong Diyos. Let's put it into right perspective. Let's express our gratitude, our love. Let's honor. Let's give glory to our God. Hallelujah. Yes, Lord, salamat po aming Panginoon. Thank you, God. Kalimutan muna natin ang lahat, mga kapatid. Let's just think about God. Hayaan muna natin na mabigyan po natin ng freedom, ng laya po ang atin pong sarili to be intimate po sa ating Panginoon sa umaga po o sa oras po na ito. Thank you, Lord. We just want, oh God, to worship you. Hallelujah.
Hallelujah, Lord. Malikain mo, Diyos, para sa akin. This is our prayer, Lord. Pusong dalisay ang aking nais. This is my desire, O God. In mo, Diyos, para sa akin. Dalisay ang aking nais. Halikain mo, Diyos, para sa akin. Let's worship the Lord. Let's give freedom to ourselves to worship the Lord. Na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok, ikaw ang parangalan, at ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Pusong tapat, sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo walang alinlangan, isang pusong tinitibok, ikaw ang parangalan, doon ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Hallelujah. Oh God, ayusin po ninyo ang amin pong mga puso sa pagsamba aming Diyos. Tingnan po ninyo, oh God, Panginoon, ang laman ng amin pong puso. If there's something wrong, Panginoon, we pray that you may correct us, that you may rebuke us, aming Panginoon. Because, oh God, what we want, Lord, is to be right before sa amin pong pagsamba ay maging maayos po kami, aming Panginoon. Ang amin pong personal po na pagsamba sa inyo maging tama, maging maayos, aming Diyos. Hallelujah. Worship the Lord. Let's worship the Lord once again. Give freedom to yourself, brethren, to worship the Lord. If you feel na gusto niyo pong sambahin ang Panginoon sa umaga pong ito, just worship the Lord. Just express your desire, your love to our God. Oh, hallelujah. Sinasamba ka namin, aming Panginoon. Thank you, Lord. Yes. Thank you, God. Kinais, likain, Diyos, para sa akin.
Yes, Lord. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat po ng amin pong mga kakamali, aming Diyos. Ayusin po ninyo ang aming pong mga puso, aming Ama. Nais po namin na patuloy po namin kayong makilala pa, mahalin aming Panginoon. Sa iyo, Jesus. Ang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo walang alinlangan. Isang pusong tumitibok, ikaw ay parangalan. Ang handog at pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. So worship the Lord. Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo walang alinlangan. Yes, oh God, so ay parang oh God, we just want to honor you, Lord. All the glory to you alone, oh God. Tapat na sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa iyo'y walang alinlangan. Isang pusong titibok, ikaw ay parangalan. Sa ko'y pagpupuri sa iyo lamang, ang ko'y pagpupuri sa iyo lamang, Jesus. Let's worship the Lord. Let's praise Him. Yes, oh God, we praise you, Lord. Oh, we honor you, oh God. We glorify your name, Lord. We love you, oh God. Salamat, Panginoon, sa mayamang grasya po ninyo sa aming pong buhay. Oh, hallelujah. Salamat, aming Ama. Oh, hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, aming Diyos, aming Ama. Salamat po, O Diyos, sa inyo pong pag-abot, Panginoon, sa amin po mga puso, sa pinaka-importante at pinakamahalaga po naming mga pangangailangan, O God. More than anything else, Lord, we just want to become right before you, aming Panginoon. Makita po ninyo, tama ang aming po mga puso sa pagsamba. Wala po kaming ibang desire, Lord. Maging maayos lamang po kami sa inyo pong harapan. Tamahin po ninyo ang mga pagkakamali po namin, O God. Ayusin po ninyo kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat po for touching us today, O God. For sustaining us. Salamat sa inyong pakipagtagpo sa bawat isa. Salamat po, aming Panginoon. I believe, Lord, na kayo po ay Diyos na patuloy po na nagsasayos ng aming pong mga buhay, ng amin pong lakad, aming Panginoon, sa amin pong pananampalataya. At higit sa lahat, aming Panginoon, nais po ninyo na patuloy po naming maranasan, ma-enjoy ang amin pong personal relationship po sa inyo, aming Panginoon. In our worship, aming Ama, marami pong salamat.
Salamat po, Diyos, sa mga kapatiran ko po na ito. Pagpalain po niyo sila aming Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. We just want, oh God, to give you all the praises, to give you the honor, Panginoon, and all the glory. Hallelujah. Salamat po aming Panginoon. We just want, Lord, to glorify your name. Salamat po aming Ama. Ang lahat po ng ito ay desire, panalangin po namin at hiling po namin aming Panginoon sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesus. Amen. Amen. Praise po ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good afternoon po. Samahan niyo po ako sa ating pagkakaloob. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na nagbigay po ng aral po sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang mga taong naririto at sa kanilang mga online, sa kanilang mga bahay. Patuloy niyo pong palaguin ang iglesia na ito, Lord. At tulungan niyo rin po kaming ma-recalibrate ang aming puso sa iyong pagsamba sa inyo. Binabalik po namin, Lord, ang mataas na papuri at pasasalamat sa inyo, Lord. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sa atin pong pagtatapos, patuloy po tayong manalangin po sa Panginoon. Let's be thankful to God. Hayaan po natin ang ating pong papuri ay patuloy po nating ibigay po sa Panginoon. Father God, marami pong salamat for a wonderful day, aming Panginoon. For a wonderful service, aming Panginoon. For a wonderful worship time, aming Ama. Salamat po, Diyos. Ang kalakasan, Panginoon, ay tinanggap po namin mula po sa inyo at ang kagalakan po sa aming pong mga puso, O Diyos, sa inyo pong pakipagtagpo sa amin pong mga buhay, sa amin pong mga kaluluwa, aming Panginoon. I pray, Panginoon, for my brethren, aming Ama, that you may bless them, Panginoon, sa paglabas po namin, Panginoon, sa pananambahan po na ito. Aming Diyos, hindi po lamang kami sumasamba po sa inyo every Sunday, Panginoon, but we want to worship you, O God, and we worship you, Panginoon, in every day of our lives, aming Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain po ninyo at ingatan po ang bawat isa. Ito po ang aming pong dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Okay. So this afternoon po ay power of prayer po natin. So invited po ang bawat isa. So tayo po ay magsama-sama sa panalangin. Once a month na lang po tayo nagpe-pray. So dapat dalas-dalasan po natin. So, ayan, sige. Okay.